Kabanata 1711. Walang sinabi si Daisy. Lumapit si Noel sa kanya at dinaikit ang labi nito sa noo niya. Iyan ay dahil hindi ko tatanggihan ang anumang ibibigay mo sa akin. Nag-init bigla ang pisngi niya, at tinulak siya at sumakay ng mag-isa sa sasakyan. Dalhin mo ako sa ospital. Tumawa ng malakas si Noel. Itinulak ni Daisy ang pinto ng ward, at isinara ni Freya ang takip ng laptop niya, inangat ang ulo, at tumingin sa dalawa na pumasok. Medyo sipag mo pumunta sa ospital para bisitahin ako. Nakita ni Daisy ang bag niya na inilagay niya sa counter at tumingin sa paligid. Nasaan si Colton? Itinabi ni Freya ang laptop. Umalis na siya pagkahatid ng gamit ko. Ayokong hilingin sa kanya na manatili sa iyo, baka dumating ang iyong mga walang prinsipyong kapamilya at magdulot sa iyo ng gulo. Alam niyang nakalabas na si Sandy sa ospital, at natatakot siyang pumunta rito si Sandy para ayusin ang score dahil sa bagay na iyon. Hindi siya mag-aalala kung narito si Colton. Saglit na nagulat si Freya, saka ibinaba ang tingin. Kalimutan mo na, hihilingin mo bang manatili siya sa akin para magkaroon siya ng pagkakataon na kutsain at pahirapan pa ako? Kung mananatili siya dito, nakakahiya. Wala akong dapat pag-usapan sa kanya, at hindi ko siya gaanong kilala. Huminto ang tingin ni Noel sa mga hindi ginalaw na prutas sa mesa. Binisita ka ba ng tito ko? Imposibleng magdala si Colton ng mga prutas nang siya ay pumunta rito, kaya't iba pa maliban kay Colton ang dumating upang bisitahin si Freya. At nahulaan niya na ito ay mula sa Pruitts, ngunit hindi niya ilalagay ang kanyang taya kay Ken at sa kanyang ina. Napakagat ng labi si Freya at tumugon ng mahinang ugong. Pumunta si Daisy sa gilid ng kama at umupo. Hindi ka binugbog ng tatay mo, di ba? Ngumisi si Freya, pero parang pilit ang ngiti. Hindi niya gagawin yon, pero hindi rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na kumampi sa akin. Noel, mataimtim na tiningnan ni Daisy si Noel sa sandaling ito. Hindi mo dapat hayaan silang makatakas dito. Sandaling nagulat si Noel, ibinaba niya ang tingin at nagpakawala ng ngisi. Oo naman, sa sandaling iyon, sa Pruitt Manor. Alam ni Sandy na gusto talaga ni Freya na putulin ang relasyon sa pamilya at basagin ang tasa ng tsaa sa mesa sa galit. Sa pamamagitan ng pag-asa sa tulong ni Daisy Goldman, siya ay tumalikod sa kanyang pamilya at ayaw na niya akong kunin bilang kanyang ina ngayon. Umupo si Brandon sa couch na nakayuko at hindi man lang umimik mula umpisa hanggang dulo. Sa oras na ito, nagmamadaling pumasok ang mayordomo. Ma'am, may nangyari. Inangat ni Brandon ang kanyang ulo, at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sandy. Anong nangyari? Sumagot ang mayordomo, nasa pintuan ang mga pulis, sinasabing ang iyang master ay sospek sa pagpatay, at hinihiling nila sa amin na makipagtulungan sa kanila sa investigasyon. Sa sandaling matapos niyang sabihin iyon, pinangunahan ng isang tiktik ang ilang opisyal sa sala at ipinakita sa kanila ang isang dokumento. Sir, ma'am, we're working on a case that's somehow related to Mr. Ken Pruitt, and we need Mr. Pruitt to come to the precinct with us and cooperate with the investigation. Nandito ba si Mr. Pruitt? Mukhang naiirita si Sandy, pero pinilit niyang ngumiti. Opisyal, nagkamali ka ba sa ibaba ng linya? Paano na paghihinalaan ang anak ko sa pagpatay? May nagsumite ng ebidensya sa amin na nagsasabing ang sanhi ng pagkamatay ni Mr. Reese ay may kaugnayan kay Mr. Pruitt. Gayunpaman, kung walang kasalanan si Mr. Pruitt, hahayaan namin siya pagkatapos niyang makipagtulungan sa aming investigasyon. Mukhang natarante si Brandon at may sasabihin sana, pero agad na sinabi ni Sandy. Wala siya dito, at hindi rin natin siya makontak. She then clenched her hand secretly. Ang tanging tao sa mundo na nagtataglay ng ebidensya ay si Noel. Siguradong ang bastardo na iyon ang gustong kumaladkad sa anak ko. Hinalughog ng mga pulis ang buong asyenda ngunit wala itong nagawa at nakaalis na lamang. Agad namang nagpadala ng text message si Sandy kay Ken na hinihiling na magtago muna sa ibang bansa. Nang matanggap ni Ken ang text, naging malungkot ang ekspresyon niya sa isang iglap. Inutusan ko si inalinisin ang lahat ng ebidensya ng pagpatay ko kay Jonah, at hinding-hindi siya mag-iiwan ng anumang palatandaan. Kaya paano nakuha ni Noel ang kanyang mga kamay sa ebidensya? Nagsimula na siyang magduda mula nang malik ang plano niyang patayin si Ayan, at mas lalo siyang naghinala ngayong may inilagay na especially iya sa paligid niya. Kabanata 1712. May kumatok sa pinto, at pumasok si In sa study. Sir, hinahanap mo ba ako? Tinanong kita na hanapin ang traidor. Tiningnan mo ba o hindi? Pinandilatan siya ni Ken gamit ang mapanglo nitong mga mata.
Ibinaba ni In ang kanyang ulo at tila may ideya kung paano siya dapat tumugon. Sir, na-check ko na, pero hindi ko pa na-confirm ang investigasyon ko. Bakit ang tagal mong makumpirma ang isang bagay? Inalis ni Ken ang lahat ng mga dokumento sa mesa, lumapit kay In, at hinawakan ang harapan ng kanyang kamiseta. Sino ta? Kinuyam ni In ang mga kamay na nakapatong sa kanyang tagiliran at sumagot, mga tauhan ni Mr. Matthews ito. Nagsanib puwersa na sila ni Noel Ace, at alam nilang binalak mong gamitin ang pagkamatay ni Mr. Reese para i-frame siya. Umuumbok ang mga ugat sa likod ng kamay ni Ken. Bakit magkakaroon ng ebidensya si Noel Ace sa dahilan ng pagkamatay ni Jonah Reese? I remember asking you to eradicate every piece of evidence related to his death. Sinaman niya ng tingin si In at hininaan ang boses. Binaksil mo ba ako? Si In ay pawis na pawis sa kanyang likod. Sir, bakit sa tingin mo pinagtaksilan kita? At paano ko ito gagawin? Tumingin si Ken sa kanya at parang gusto niyang makuha ang ilang pahiwatig sa kanyang ekspresyon. Makalipas ang ilang sandali, binitawan siya ni Ken, tumalikod, at huminto sa harap ng bintana. In, how have I treated you all this while? Bumaba ang tingin ni In at huminga ng malalim. Napakabait mo sa akin, sir. Natutuwa akong alam mo iyon. Ngayon, oras na para gantihan mo ako. Nagulat si In. Lumingon si Ken at tumigil ang tingin niya sa mukha ni In. Babayaran kita ng pera para kunin ang pagkahulog para sa akin. At uupakan pa rin kita kapag nakalabas ka na sa kulungan. Pagkalabas ni In ng kwarto ay tumawag si Ken. Mag-book ng 2 boat ticket para sa akin papuntang Billmark. Aalis ako bukas. Si In naman, hindi siya makakaligtas. Hindi siya naniniwala na si In ang sisisi sa kanya at hindi siya ibebenta sa pulis. For the sake of make sure, kaya lang niyang isakripisyo siya. Sinagot ni Colton ang tawag ni Noel Ace sa hapon at pumunta sa ospital. Bahagyang natarante si Freya nang mabanggit na hinahanap ng mga pulis si Ken. Nilinggan siya ni Daisy, kapatid niya kasi si Ken. Hindi may iwasang makaramdam siya ng magkahalong emosyon kapag narinig niya ang balita. Nag-cross arm si Colton at tumingin kay Noel Ace. Sigurado ka ba na sapat ang ebidensya? Hindi mo ba siya pinalaya dahil kulang ang ebidensya? Fake ang ebidensya. Ano? Kumunat ang noo ni Colton, tanging pinagmamasdan lamang si Noel Ace na nagpatuloy ng mahinahon. Pero totoo ang witness, matagal nang sinira ni Ken ang lahat ng ebidensya, at ang tumulong sa kanya na sirain ang ebidensya ay si In. Ang ginawa lang ni Noel Ace ay gumawa ng peking ebidensya ng maaga at gamitin si Maggie bilang isang mahalagang tao para hilahin si In sa kanyang tabi, na iniwan si Ken sa dilim at sa kaguluhan. Ay nalalaya ni Colton ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nag-isip sandali. Maasahan ba ang testigo? Tumawa si Noel Ace, hintayin na lang natin ang kalalabasan. Walang ibang sinabi si Colton. Hindi niya alam kung bakit pinili niyang magtiwala kay Noel Ace, ngunit umaasa siyang hindi siya nagtiwala sa maling tao. Sa kalagitnaan ng gabi, nag-ayos na ang party ni Ken ng ligtas na ruta para bukas ng gabi. Gayunpaman, para sa kaligtasan, umalis na siya sa villa sa suburbs, at maging ang mga katulong ng villa ay hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Sa pantalan, ang gusali ng pabrika na matatagpuan sa silangang bahagi ng mga lalagyan ng kargamento ay naiilawan pa rin, at ang mga tauhan ni Ken ay pumasok sa gusali at huminto sa tabi niya. Sir, may balita mula sa mga tauhan natin na nakatago sa tirahan ni In at lilipat na sana. Ngunit lumitaw ang mga pulis nang wala sa oras para sa isang investigasyon at kinuha si In. Nanlalabo ang mga mata ni Ken. Kailan nangyari yon? 1 o'clock in the afternoon. Lalong lumalim ang ekspresyon ng mukha ni Ken. Sa alauna ng hapon. Kalahating oras na yon pagkaalis ni In. Napakabilis ng pagkilos ng mga pulis. Or is it an ambush? Napatahimik siya. Anong oras darating ang bangka? Kabanata 1713. Sumagot ang lalaki, mga 9 a.m. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa presinto. Ang 2 opisyal na may night shift ay dinala si In sa isang silid ng interogasyon, at si Noel Ace ay nasa silid na. Si In ay nakaposas, lumakad papunta sa upuan sa tapat ng Noel Ace, at umupo. Siguro, tama ang sinabi mo. Sinulyapan siya ni Noel Ace habang tinatapik ang mesa gamit ang kanyang mga buko. Dapat mong pasalamatan ang mga opisyal para sa pagdating sa pinangyarihan sa oras. Kung hindi, bangkay ka na ngayon. Ang kasunduan nila noong gabing iyon ay magiging saksi si In sa kaso, at iingatan niyang ligtas si Maggie. Si In ay isang kasabwat dahil tinanggal niya ang ebidensya ng pagpatay ni Ken kay Mr. Reese para kay Ken.
Kaya naman, para maiwasang mahuli ng mga pulis, tiyak na gagawin ni Ken si In para maging scapegoat niya. Pastahan si Nole sa katotohanang mas gugustuhin ni Ken na magtiwala sa kanyang sariling paghuhusga kaysa magtiwala kay In na kusang loob na kunin ang pagkahulog para sa kanya. Kung gusto niyang maging ligtas at maayos, dapat mawala si In sa mundong ito. Hanggat patay na si In, wala nang anumang patunay, ni ebidensya o saksi. Gustong palihim na paalisan ni Ken si In, ngunit hindi niya alam na kanina pa sila hinihintay ng mga pulis mula sa anino sa tirahan ni In, kaya naman nailigtas si In. Ligtas ba si Maggie? Tanong niya. Walang pakialam na sumagot si Knowles, hindi man lang mailigtas ni Ken ang sarili niyang as ngayon. Natural lang para sa kanya na walang oras na pasanin ang sarili sa kung ano ang kalagayan ni Maggie. Inilipat siya ng mga tauhan ko sa isang ligtas na lugar, kaya huwag mag-alala. Hindi umimik si In. Dahan-daang bumangon si Knowles at tiniyak siya, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kahit na ikaw ay isang kasabwat, ang batas ay magiging mas maluwag para sa iyong krimen dahil handa kang tumstigaw sa korte. At nahanap kitang abogado. Sa buong demanda na ito, susubukan kong tiyakin na ang parusang dadalhin mo para sa krimen ay ang pinakamababang nararapat sa iyo. At hihintayin ka ni Maggie na makumplito ang pangungusap mo. Ibinaba ni In ang kanyang tingin. Salamat. Lumabas si Knowles sa presinto. Nakabukas pa rin ang headlights ng sasakyan na nakaparada sa madilim na compound, at hinihintay siya ni Edison sa sasakyan. Pagsakay niya sa kotse, sabi ni Edison, umalis si Ken sa tirahan niya kasama ang mga tauhan niya. Hindi siya nang ahas na lumipad ng lantaran. Mukhang nakaisip siya ng ibang ruta at nagbabalak tumakas sa bansa. Ngumisi si Knowles, sinama ba niya si Lara? Huminto si Edison ng ilang segundo, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Paano mo nalaman? Dumungaw si Knowles sa madilim na bintana. Si Lara ang nagmamay-ari ng bawat sentimo ng kayamanan ni Jonah. Papayag ba siyang iwan siya at itapon ang mana? Kumunat ang noo ni Edison. Pero hindi natin alam ang rutang dadaanan niya para makatakas ngayon. Kung talagang hahayaan natin siyang makatakas, hindi ba mawawalan ng saysay ang lahat ng ating pagsisikap? Itinapat ni Knowles ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang noo at ngumisi. Kung isasama niya si Lara, ang hindi matagumpay na pagtakas ay bahagi ng kanyang kapalaran. Alas 3 ng umaga, binabantayan ng mga lalaki ang pantalan upang maiwasan ang anumang uri ng pananambang. Nakatayo si Ken sa pasukan at nakailang sunod-sunod na sigarilyo, hindi nang ahas na ipikit ang kanyang mga mata buong magdamag. Napakapuyat niya noon at pinatay pa niya ang kanyang cellphone. Dinurog niya ang upos ng sigarilyo gamit ang talampakan ng kanyang sapatos at bumalik sa silid. Agad namang itinago ni Lara ang kamay sa ilalim ng unan. Mukhang hindi niya inaasahan na papasok siya sa ganitong oras at medyo nataranta. May napansin, si Ken, at nanlamig ang mga mata niya. Ano bang tinatago mo? Sinubukan ni Lara ang lahat para manatiling kalmado. Wala, ganun ba? Saglit na lumapit si Ken, at nang babuhitin na sana niya ang unan, sumubsob si Lara, balak sana itong pigilan, ngunit itinulak siya ni Ken palayo. Nahulog siya sa kama. Inilabas ni Ken ang isang cellphone mula sa ilalim ng unan at nakita ang laman ng mga mensaheng hindi pa niya nabubura, at naging malungkot ang mukha nito. Si Lara, na nakaupo sa lupa, ay nanginginig at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Ibinagsak ni Ken ang telepono sa lupa, at nabasag ang screen ng telepono. Napatikip siya sa tenga at napasigaw dahil sa tunog, at ang mga lalaki sa labas ay naakit sa ingay. Sir, ungol ni Ken, lumabas ka. Nagpalitan ng tingin ng mga lalaki sa dismaya at lumabas ng kwarto. Hinawakan ni Ken ang buhok ni Lara, inihagis ito sa kama, at pinilit itong humarap sa kanya. Sino ang inaasahan mong pupunta dito para iligtas ka? Knowles, ikaw ba ang nag-leak ng lahat sa kanya? Kabanata 1714. Sumakit ang anit ni Lara, tinitingnan ang galit na mukha at ang mga mata na duguan sa harap niya. Pinatay mo ang tatay ko, at may balak kang tumakas dito. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka, Ken Pruitt. Dapat mapunta sa impyerno ang isang tulad mo. Kung mapupunta ako sa impyerno, paano ka? Lumapit sa kanya si Ken na may halong panghahamak. Ikaw ang naging dahilan ng pagkahulog ng mga Reese sa kinalalagyan nila ngayon. Sa tingin mo ba ay kusang loob na tutulungan ka ni Knowles? Ginagamit ka lang niya. Huwag mong kalimutan, kung hindi kita pinasamahan, nahulog ka na sa kamay ni Donald at hinihiling na sana ay namatay ka na. Dinuraan siya ni Lara, inilayo ni Ken ang mukha, namula ang pisngi, tapos sinampal siya ng backhand.
Tumagilid ang kanyang katawan, at makikitang umaagos ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Pero tumawa siya ng hysterically. At least nakikita ko ang totoong kulay mo. Kahit na mahulog ako sa mga kamay ni Donald, iniisip ko pa rin na mas mabuti pa kaysa manatili sa tabi mo. Hinawakan siya ni Ken sa baba at may gustong sabihin ng sumugod ang mga nasasakupan niya at nagsumbong, "Sir, maraming sasakyan ang paparating sa atin." Tinulak siya ni Ken palayo, niluwagan ang kurbata, at tumalikod. Agad na dalhin ang lahat at umalis sa lugar na ito, at dumaan sa malayong ruta. Itinulak ni Ken si Lara sa kotse, pagkatapos ay sumakay sa kotse at umalis, 2 o 3 sasakyan ang papunta sa kanlurang bahagi ng pantalan. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at napagtanto na umalis na ang mga tao sa pabrika, kaya tinabisuhan nila ang kanilang mga tauhan na maghanap ng hiwalay sa direksyong timog-kanluran. Halos 4 AM na. Nang dumaan ang sasakyan ni Ken sa malalayong suburb at nakita niya sa rearview mirror ang isang sasakyang pulis sa hindi kalayuan sa likuran niya. Si Lara, na nakatali ang mga kamay, ay may tape sa kanyang bibig, kaya hindi siya makasigaw ng tulong. Nang makitang lumakas ang takbo ng sasakyan, at ang sasakyan ng pulis sa likod nila ay natatalo sa paghabol, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naabutan sila ng police helicopter at umiikot sa itaas. Ang mga tao sa helicopter ay nakalok sa target sa ibaba at kinuha ang walkie-talkie. "Sirain mo ang tulay sa unahan." Sumagot ang piloto sa kabilang helicopter, "Roger that." Ang mga opisyal sa helicopter ay naglagay ng mga missile at itinutok ang mga ito sa tulay sa harapan. Ang artillery ay bumaril sa madilim na gabi, at makalipas ang ilang millisecond, isang dambuhalang paputok na umalangaw sa harap ng kalsada ang nagdulot ng shockwave habang sinisira nito ang batong tulay. Ang mga batong natangay sa hangin ay naging dahilan ng pagpreno agad ng sasakyan sa ibaba. Lumiko ito sa kaliwat kanan upang umiwas sa mga bato at napilitang huminto sa bangin sa dulo. Ang tulay sa harap ay natangay sa gitna, at umusok ang makapal na kulay abong usok. Mabilis na pinalibutan sila ng sasakyan ng pulis na nagmula sa likuran, at ilang lalaki ang bumaba sa kanilang mga sasakyan at sumuko. Itinutok ng mga pulis ang kanilang mga baril sa kotse ni Ken. Mabagal at tuloy-tuloy na dumating ang sasakyan ni Noel Ace sa likod ng mga sasakyan ng pulis. Tumingin siya sa bintana ng sasakyan, nakita niya si Ken na hinihila palabas ng sasakyan si Lara habang nakatutok ang baril sa leeg nito. Nang makita ng mga pulis ang hostage, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. "Mr. Pruitt, napapalibutan ka na. Sumuko ka na." Ngumisi si Ken at sinulyapan si Lara, ang kanyang bihag. Ang kabiguan sa sandaling ito ay walang iba kundi kamatayan. Ang pagsuko ay hindi isang salita na mayroon ako sa aking lexicon. Ang pagkaladkad ng ibang tao sa impyerno kasama ko ay hindi masyadong lonely para sa akin. Nagbago ang ekspresyon ni Lara sa isang iglap, at ang kanyang katawan ay nanginig ng mas malakas. Lumitaw si Noel Ace sa karamihan, at tumawa ng malakas si Ken nang makita siya. "Noel Ace, Knowles, mahal kong pinsan, ang galing mo talaga dito. Kahit ako ay nagsimula ng humanga sa iyo. I admire you too." Napatingin si Noel Ace sa kanya. "Sayang naman at lagi mong pinipilit na tumayo sa tapat ko." Si Ken ay may mga ambisyon, ngunit nawala siya sa sarili niyang kakakuhan matapos natiisin ang napakaraming pasanin at kahihiyan sa recess sa loob ng napakaraming taon at nagkaroon na ng ilang koneksyon sa mga upper-class circles sa tulong ng kabisera ng recess. Kabanata 1715. Kung hindi matako si Ken at mapipigilan si Lara sa paggawa kay Daisy sa takdang panahon, hindi sana bumagsak ang mga risk. Kapag nagpa siya ang isang tao, dapat niyang pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan na kailangan nilang pasanin. Kahit na pinili niyang gamitin si Lara para makuha ang malaking pamana na naiwan ni Jonah, sapat na para sa kanya na gamitin ang pera para tulungan ang mga risk na makabalik. Ngunit ayaw tanggapin ni Ken ang kanyang kapalaran at iginiit na patayin si Jonah, na gustong magsimula ng digmaan sa pagitan ni Noel Ace at Donald. Nagdedelusyon pa nga siya na gustong gumawa ng move kay Daisy. Ang pakiramdam ng pagtikim ng sarili mong gamot ay hindi masyadong kasiya siya, di ba? Inangat ni Noel Ace ang kanyang tingin, at mukhang kalmado ang kanyang mukha. "Kung hindi mo piniling tumakas kasama si Miss Riz, baka nagkaroon ka pa ng pagkakataon." Tumawa ng malakas si Ken pero sa isang kisap mata ay pinigilan niya ang kanyang ekspresyon. "Matagal ko nang gustong tanggalin itong kaiyahiyang pagkakakilanlan ko sa buong buhay ko. Ako rin ang ikatlong henerasyon ng maharlikang pamilya, gayunpaman, dahil lamang sa aking ina ay anak sa labas, walang naging patas sa kanya.
Mababa ang tingin sa akin ng mga tao, at lahat ng mga ito ay pinipilit ako. Noong bata pa ako, naitanim sa akin ng nanay ko ang ideya na lampasan ka at kilalanin mula sa maharlikang pamilya. Inilagay niya ang lahat ng kanyang inaasahan sa aking mga balikat, at nabibigatan ako sa lahat ng mga inaasahan na ito, na napakabigat. Ngunit siya ang aking ina, at hindi ko siya maaaring suwayan. Hindi ko kayang pakasalan ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko man lang siya masilip noong namatay siya sa delivery room. Upang may taguyod ang tinatawag na mga inaasahan ng aking ina, hindi ko man lang makilala ang aking sariling sanggol na anak. Matapos ang maraming taon ng kahihiyan at kahihiyan, sa wakas ay makakulaya na rin ako sa sandaling ito. Pinulupot ni Ken ang kanyang braso sa balikat ni Lara, kinaladkad siya sa harapan habang nakatayo ito sa likuran niya, at idiniin ang baril sa kamay nito sa ugat sa kanyang leeg. Napaatras siya ng ilang hakbang. Tinakpan ng tape ang bibig ni Lara, kaya napabuntong hininga na lang siya dahil nanginginig ang buong katawan. Kumunat ang noo ni Noel Ace. Ken, kung sumuko ka ngayon, posible pa rin ang kaligtasan. Hindi ako makakulong, not to mention that I'll never let you have it your way. Ngumiti si Ken at hinayla ang gatilyo ng baril. Ang tunog ng putok ng baril ay tumagos sa kalangitan, at si Lara ay nagbigay ng paus na dagandong, gayunpaman, wala siyang naramdamang sakit. Bumalik siya sa kanyang katinoan, napagtanto ang isang bagay, at binuksan ang kanyang mga mata. Sa ingay ng kung sinong bumagsak sa kanyang likuran, siya ay natisod, napaupo sa lupa, at lumingon upang tingnan si Ken, na nahulog sa pool ng dugo nang siya ay binaril. Basang-basa sa pawis ang pulis na nakabaril bago si Ken. 2 segundo lang ang mayroon siya. Kung hinailan niya ang gatilyo makalipas ang 2 segundo, hindi lamang ang sospek ang namatay, ngunit ang bihag ay sumama rin sa kanya. Mabilis na humakbang ang 2 pulis para tulungang makatayo si Lara, kinalas ang tali sa kanyang mga palso, at pinunit ang adhesive tape. Malamang natulala siya nang bigla siyang umiyak. Nakatutok ang tingin ni Noel Ace kay Ken habang ang katawan nito ay inilagay sa body bag ng mga pulis. Pagkatapos ay isinabit nila ang bag, unti-unting natatakpan ang kanyang figure. Kinabukasan, ang balita tungkol sa paggawa ng krimen ni Ken, pagtatangkang tumakas, pag-hostage ng isang tao, at pagbabarilin at pagpatay ng pulis ay naging mainit na paksa sa lahat ng pangunahing platform. Si In, bilang saksi, ay humarap din sa korte upang kumpirmahin ang katotohanan na si Ken ang taong pumatay kay Jonah. Umupo si Freya sa hospital bed at mabigat na nanood ng balita sa telebisyon. Ang nakatatandang kapatid na lalaki, na nanatili sa kanya ng mahigit 1 dekada, ay patay na. Bagamat hindi siya modelo sa ibang nakatatandang kapatid sa mundo, magkadugo pa rin sila. Hindi siya nalungkot o natuwa sa balita. Ang tanging naramdaman niya ay panghihinayang at pakikiramay. Biglang itinulak ang pinto ng ward, at pumasok si Sandy. Sinunggaban siya nito at sinakal na parang nawala ng malay. Bakit kailangan mo siyang pilitin sa isang dead end? Bakit hindi ikaw ang namatay? Ibalik mo ang anak ko. Ikaw, ibalik mo ang anak ko. Nang marinig ang kaguluhan, isang nurse ang nagmamadaling pumasok sa ward para pigilan si Sandy. Madam, anong ginagawa mo, hayaan mo siya? Tumanggi si Sandy na bumitaw, at si Freya ay nagsimulang makaramdam ng inis, kaya't napapikit siya. Narinig ni na Daisy at Colton ang paggalaw sa ward at nagmadaling lumapit. Nang makita nila ang eksenang ito, sumigaw si Daisy, Freya. Kabanata 1716. Mabilis na naglakad si Colton at hinayla si Sandy palayo. Nawalan siya ng paa at bumagsak sa tabi ng kama. Umubo ng malakas si Freya at huminga ng malalim habang nakahiga sa kama. Nag-aalala ang nurse na baka may gagawin na namang kabalbalan si Sandy kaya hinawakan siya nito. Mukhang hindi siya stable at gumagala-gala sa pag-corner sa kanya at kung bakit hindi siya ang patay. Parang pagod ang mga mata ni Freya. Nakikita niya kung gaano kalaki ang epekto ng pagkamatay ni Ken sa kanyang ina at kung paano nasira si Sandy. Pareho silang anak niya, ngunit si Ken lang ang magiging dahilan ng pagkawasak ng kanyang ina. Bakit siya dapat dalhin sa mundo sa unang lugar? Mr. Spruitt, sobra na yan. Hindi na nakatiis si Daisy. Anak mo si Freya, pero gusto mo ang buhay niya dahil nawala si Ken. Nawala sa isip si Sandy at para siyang walang laman na shell na walang kaluluwa. Gusto ko lang ang anak ko. May sasabihin sana si Daisy, pero si Freya ang unang nagsalita. Enough, tumingin siya sa ibaba na walang ekspresyon sa mukha. Hindi na kailangang sabihin pa. Tinanggap na niya ang katotohanan at hindi na umasa sa pagmamahal ng kanyang ina bilang anak.
Kumuyam ang kamay ni Daisy, at gusto niyang tanungin kung bakit pinili ni Sandy na kunin si Freya ngunit hindi siya mahalin. Hindi siya nagtanong sa huli. Binuhat ng nurse si Sandy at hindi na nilinggan pa si Freya. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa silid. Tahimik na tumingin si Freya sa labas ng bintana habang sumisikat ang araw. "Huwag mo akong alalahanin, okay lang ako. Kailangan ko lang magpahinga." Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi. "Magpahinga ka ng mabuti kung ganoon." Pagkatapos ay tumingin siya kay Colton. "Let's go, Colton." Alam niyang kailangan lang ni Freya ng oras para mag-isa. Tumanggaw si Colton at tumingin kay Freya bago lumabas ng kwarto kasama si Daisy. Sa sandaling magsara ang pinto, umalis ang enerhiya ni Freya sa kanyang katawan, at nahulog siya sa kanyang unan at kinagat ang kanyang mga labi habang pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Samantala, nawala sa isip si Sandy dahil sa pagkamatay ni Ken at na-admit sa ospital. Nang sumugod si Brandon, pinainom na siya ng mga doktor ng pampakalma. "Kamusta ang asawa ko, doktor?" Sobrang lungkot niya at hindi makontrol ang emosyon niya. Kailangan niyang magpahinga. "Kung may oras ka, dalhin mo siya sa psychiatrist." Pagkaalis ng doktor, tumayo si Brandon sa pintuan at tumingin sa loob. Alam niya kung gaano kahirap si Sandy na palakihin si Ken, at inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa at pangarap sa anak nilang ito. Gayunpaman, ang kanyang pag-asa sa huli ay nagpabagsak kay Ken at kalaunan ay nagbuwis ng kanyang buhay. "Mr. Pruitt," isang boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Brandon at nakita si Daisy na naglalakad palapit sa kanya. "Can I have a minute of your time, please?" Tumanggaw siya at nagtanong, pinuntahan ba siya ng nanay ni Faye? Maaari niyang hulaan na pagkamatay ni Ken, sisisihin ni Sandy si Freya. Napatingin sa kanya si Daisy. "Anak mo ba si Freya kay Mr. Pruitt?" Napatigil si Brandon dahil naintindihan niya ang itinatanong nito. Tumingin siya sa ibaba at sumagot, "Oo." Nagulat si Daisy. "Kung sarili mong anak, paano mo siya pakikitunguhan ng ganyan?" Hindi niya maintindihan kung bakit sila naging malupit sa sarili nilang anak. Madilim ang mukha ni Brandon, at sinabi niya pagkatapos ng mahabang paghinto, "Anak natin si Faye," pero nang malaman ng nanay niya na babae siya, ayaw niya sa kanya. Kailangan niyang kumbansihin si Sandy na panatilihin siya. Huminga ng malalim si Daisy. Hindi siya gusto ni Mr. Pruitt dahil babae siya. Hindi pa ba tinuturing na buhay tao ang mga babae? Kabanata 1717. Natahimik si Brandon. Hindi siya tinulak ni Daisy bagkus tumalikod siya at naglakad palayo. Doon na nagsalita si Brandon. "I can understand if Faye hates us, but she had a lot more freedom than Ken." Nagkaroon siya ng kanyang kalayaan at maaaring pumili ng paraan na gusto niyang mamuhay ng walang mga problema at alalahanin. "Natutuwa ako tungkol doon." Tumingin sa kanya si Daisy at umalis ng walang sabi-sabi. Pagkatapos ng pagdiriwang ng paaralan, lumipas ang kalahating taon. Pinuntahan ni Daisy si Freya sa tabi ng bahay pagkatapos makipag-usap sa kanyang grupo ng mga kaibigan tungkol sa pagtatanghal. Parang katatapos lang ng exam sa tabi. Nag-walkout ang mga estudyante, at nasa dulo ng linya si Freya. Kumaway si Daisy sa kanya. Nang lumakad siya, nagtanong si Daisy, "Paano ito? Nakapasa ka ba?" "I guess I have to repeat it." Nagkibit balikat siya at tinanggap iyon. "Hindi na mahalaga. Ang pag-arte ay hindi lang ang opsyon ko." Tumabi sa kanya si Daisy. "Anong balak mong gawin after natin makagraduate?" "Magsulat, ibenta ang aking mga karapatan sa pag-publish, at subukang makakuha ng isang malaking villa sa tabi ng dagat bago ako maging 30. Nagulat si Daisy. "Yun lang. Ano pa?" Ngumiti si Freya. "Kailangan kong isipin si Didi." Binigalan ni Daisy ang kanyang mga hakbang, tumingin sa ibaba, at hindi umimik. Si Didi ay ulila na ngayon. Si Freya ay nag-aalaga sa kanya mula noong siya ay ipinanganak, kaya siya ay halos kanyang magulang. Kung iwan man siya ni Freya, walang gugustuhing panatilihin siya. Laging iniisip ni Freya ang tungkol sa iba at kay Didi, ngunit hindi para sa kanyang sarili. Pinagdikit ni Daisy ang mga labi niya at napatigil. "Freya, if I join the entertainment industry, will you be my assistant?" Nagulat si Freya at tumingin sa kanya, "Your assistant." Daisy wouldn't want her to think that she was being charitable, so she said, "You're thinking for Didi. Kahit na ibenta mo ang iyong mga karapatan sa pag-publish, kailangan mo ng maraming taon upang magsulat ng isang libro, kaya kailangan mo ilang pera para mabuhay." Sabi ng nanay ko, "Malaki ang halaga ng mga bata. Kung magtatrabaho ka bilang assistant ko, babayaran kita para komportable kang magsulat."
Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, humagalpak ng tawa si Freya. "You're trying to throw money in my face." Nabulunan siya. "Iba na yan." Ngumiti si Freya. "Alam ko na sinusubukan mong maging mabait pero hindi ko sinasamantala ang mga tao." Tumigil si Daisy. Lumayo si Freya at kumaway ng hindi lumilingon. "Masyadong maaga para pag-usapan ito. Sabihin mo kung kailan mo talaga ako kailangan, at pag-iisipan ko." Pinagmasdan siya ni Daisy na lumayo, ngumiti, at sinundan siya. "Hintayin mo ako." Naglakad si Colton at dalawang kaibigan sa koridor at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya sina Daisy at Freya na naglalakad na magkaakbay sa balikat ng isa't isa. Napatingin din ang kaibigang may matinik na buhok. "Kapatid mo ba yan?" Kumunat ang noo ni Colton. "Wag mo nang isipin." Ngumiti ang lalaki. "May boyfriend ang ate mo, kaya wala akong magagawa." Nagtatanong ako sa babaeng katabi niya. Hindi niya nasalayan ng mabuti ang mukha ni Freya, ngunit kamukha niya ito ayon sa uri ng katawan niya. Si Freya ay 5 feet 7 inches at hindi payat o balto. Siya ay nagkaroon ng isang sporty katawan. Lumingon sa kanya si Colton, napansin na nakasunod ang mga mata nito sa kanila, at tumawa. May anak na siya. Kabanata 1718. Nagulat ang kaibigang matinik ang buhok. "Ano?" Ngunit lumayo na si Colton. Sa gabi, sa Hilton Villas, isang kotse ang nakaparada sa labas ng gate, at sumandal dito si Knowles habang tinitingnan ang kanyang relo. Lumapit ang mga yabag, at nang damilat siya, tumalon si Daisy sa harapan niya na may malaking ngiti. "Matagal ka na bang naghihintay?" Nakataas ang kanyang maitim na kulot na buhok na nakapusod at pumili ng itim na A-line na damit na walang manggas na may clutch na may chain. Nakasuot siya ng puting flat at mukhang masigla at kaibig-ibig. Inilahad ni Knowles ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang baywang. "Nagbihis ka na." Tumingin si Daisy at mamulong, "Kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon kapag bumisita ako sa bahay mo." Ngumisi siya. "Kanina ka pa dyan. Minsan lang yan." "Iba naman. Iyon ay sa party ng kanyang ina, at maraming tao doon. Ito ay para sa hapunan, kaya paano ito magiging pareho?" Dumating ang sasakyan sa mansion ng Knowles, at naglakad si Daisy sa likod ni Knowles papunta sa sala. Ang kanyang ama at si Tristan ay nag-uusap sa sopa, at si Tristan ay napangiti nang makita ang mga bata. "Nandito ka pala." Magalang na bati ni Daisy sa kanila. "Hello, Mr. Knowles." "Uncle Tristan." Ngumiti si Rick at tumango. Bumaba si Diana at ngumiti ng matamis. Nandito na si Daisy. Naglakad siya patungo kay Daisy, itinulak si Knowles sa isang tabi, at hinawakan ang kanyang kamay. "Ano ang pakiramdam mo sa hapunan?" "Ipagluluto kita." Nahihiya si Daisy. "Hindi ako mapili, Tita Diana. Kahit ano ay mabuti. Napakabuti na hindi ka mapili, hindi katulad ni Knowles at ng kanyang ama." Hindi nila gusto ang broccoli. Nagulat si Rick at tumangala. "Bakit ako dinala dito?" Hindi niya ito pinabayaan sa harap ng kasintahan ng kanilang anak. "Ito ang totoo." Kinaladkad ni Diana si Daisy papunta sa kusina. "Nakabili na ako ng maraming masasarap na pagkain. Tumingin sa paligid at tingnan kung may mahal ka." Tumingin si Tristan sa kusina at tumawa. Mukhang tuwang-tuwa si Diana kay Daisy. Masasabi ni Rick na itinuring na ng kanyang asawa si Daisy bilang kanyang manugang. "We need the Goldmans to agree to it." Si Daisy ang prinsesa ng mga Goldman, kaya kailangang maging handa si Nolan na bitawan ang hiyas na ito. Umupo si Knowles sa sopa sa tapat nila at mahinahong sinabi, kung papayag si Mr. Goldman, kakailanganin ni Mr. Goldman. Biglang napatigil sa pagsasalita si Rick. Tumangala si Tristan. "Kamusta si Freya? She cut ties with her family." Nang marinig iyon ni Rick ay napabuntong hininga siya. Malas ang pagkakaroon ng nanay na ganyan. Si Freya ay isang maunawang tao na kahit na nag-aalaga sa anak na babae ng kanyang kapatid kapag siya ay walang asawa. Kailangan pa niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Hindi iyon ang pinakamagandang opsyon. Pagkatapos noon, nag-isip siya ng ilang segundo. "Tanungin mo si Faye kung papayag ba siyang alagaan natin si Didi." "Wala kaming ginagawa ng nanay mo." Makakapag-focus siya sa pag-aaral niya. Tumanggaw si Knowles, "Kakausapin ko siya tungkol dito." Sa hapunan, binigyan ni Diana si Daisy ng maraming pagkain, at hindi niya alam kung saan magsisimula. Inilipat ni Knowles ang kanyang plato, ngunit binigyan siya ni Diana ng broccoli bago pa makapag-react si Daisy. "Bakit mo kinukuha ang pagkain ni Daisy? Eto na sayo." Natigilan si Knowles,
Napatingin si Daisy sa kanyang ekspresyon at pilit na tinatago ang kanyang pagtawa. Samantala, nag-impake ng pagkain si Freya at pumunta sa first floor window seat ngunit napagtanto niyang may pumwesto na sa kanya. Kabanata 1719. May dalawang upuan doon. Walang tao sa paligid, ngunit may mga kubyertos, at ang pagkain ay hindi nagalaw. May laptop bag ang isa sa mga upuan. Ito ay para pigilan ang mga tao sa pag-upo doon. Lumapit siya at nilapag ang tray ng pagkain. Sino ito? Pagkasabi nun ay may lumapit sa kanya at naglagay ng inumin sa harapan niya. Tumangala siya, at si Colton iyon. Ibinalik niya ang kanyang bag sa kanyang upuan at umupo, saka kinuha ang kanyang mga kubyertos at sinimulang hiwain ang steak sa kanyang plato. Laminggalinga si Freya sa paligid, at wala nang ibang upuan sa paligid. May nakaupo ba dito? Dahan-dahan siyang mumunguya at hindi tumitingin. Hindi, so dalawa ka ng upuan. Hindi ako mahilig kumain kasama ng mga estranghero. Hindi alam ni Freya ang sasabihin. Tahimik na tumingin sa kanya si Colton. May problema ba? Hindi. Ngumiti siya at dinampot ang pagkain niya. Iwan ko na muna kayo. Tumalikod na siya at aalis na sana nang pigilan siya ni Colton. Teka, bago pa siya makapag-react, mahinahon niyang sinabi, take a seat. May mga tanong ako sa'yo. Ibinaba ni Freya ang kanyang tray at umupo sa tapat niya. Sige na. Natahimik si Colton ng 2 segundo. Hindi ko pa sila naiisip. Nagulat siya. Nagbibiro ka ba? Tumingin sa kanya si Colton ngunit hindi sumagot. Kumain ka na. Kumunat ang noo ni Freya dahil hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Para sa kanya, si Colton ay hindi isang taong magbibiro, at naisip niyang magtatanong ito tungkol kay Daisy o isang bagay na may kaugnayan sa kanya. Mukhang wala siyang interes sa ibang bagay maliban sa kapatid niya. Medyo awkward, lalo na't nakaupo siya sa tapat niya. Ang isang taong ayaw siyang makita ay kalmadong nakaupo sa tapat niya ngayon. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ugali, lalo na noong nangyari ang insidente kay Ayan. Gayunpaman, hindi sanay si Freya. Bakit ang ingat mo sa paligid ko? Kumakain lang sila, pero parang may gagawin ito sa kanya. Napatawa siya sa tanong ni Colton. Hindi ba dapat baliktad? Pumikit siya pero hindi nagsalita. Kinain ni Freya ang kanyang sopas at sinabing, nagulat lang ako. Tumanggaw siya, dahil kay Daisy. It was more on his attitude towards her basta hindi lang niya sasaktan si Daisy. Naintindihan niya, tumanggaw, at ngumiti. Hindi nakakagulat na napaka-inosente ni Daisy kapag mayroon siyang kapatid na katulad mo. Siya ay tulad ng isang batang babae na hindi alam ang kasamaan ng mundo at mayroon pa ring kakaiba at pambihirang kainosentehan. Tumingin si Colton sa kanyang ngunit walang sinabi. Alam niya ang sitwasyon niya. May impresyon siya na may motibo ito nang lapitan niya si Daisy, at dahil kapatid siya ni Ken, hindi siya nito nagustuhan. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang kapatid. Si Daisy ay nagmamalasakit sa kanya, at si Freya ay nakatulong sa kanila ng malaki, kaya hindi na kailangan para sa kanya na magalit sa kanya. Madali siyang magtiwala. May nakatagong mensahe ang mga salita ni Colton. Si Lisa ay isang magandang halimbawa, at ngayon ay may Ayan. Dapat ay wala na. Kaibigan niya ngayon si Freya, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Magbabago ang mga tao. Talaga. Ngumiti si Freya. I think she believes in her own judgment. Hindi ibig sabihin na sincere siya ay makukuha niya iyon bilang kapalit. Gayunpaman, ito ay mas mabuti kaysa sa panlilinlang. Hindi mo maiiwasan ang paghawak ng mga lubid dahil minsan ka nang nakagat ng ahas. Hindi na nagsalita pa si Colton. Lumalapit na ang gabi. Nagliwanag ang mga ilaw sa malaking Knowles Garden, kumikislap sa kahabaan ng koridor at nilalamon ang dilim. Kabanata 1720. Natapos ng hapunan si Daisy at naglibot sa mansyon. Nang maalala ang isang bagay, tinanong niya ang mga katulong ng direksyon sa silid ni Knowles at naglakad patungo dito. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang nakabukas ang mga ilaw, ngunit wala na siya kahit saan. Maluwag ang kanyang silid at may kulay grayscale na tono at istilong Nordic. May isang partition na may mga ukit na naghihiwalay sa silid at sa pag-aaral. Ang pag-aaral ay maayos, at walang anumang mga bagay sa mga racks ng libro maliban sa mga libro. Nais ni Daisy na palihim na laminggalinga sa paligid, ngunit biglang may lumapit na figure at lumapit sa kanyang tainga. Anong tinitingin-tingin mo? Tumalon si Daisy at tumalikod. Dumampi ang dulo ng ilong nito sa pisngi niya, ngunit nakayuko pa rin siya. Nagtaas siya ng kilay. Gusto mo ba ang kwarto ko?
Ako, nakatingin lang ako sa paligid. Umiwas siya ng tingin at bamulong, I've never seen it. Hindi niya inaasahan na bigla siyang sumulpat ng wala sa oras. Tumawa si Noel Ace, nagseselos ka pa ba na pumasok si Lisa sa kwarto ko kanina? Bago pa siya makapagsalita, dinala siya ni Noel Ace sa mesa at inakbayan siya, ang mainit nitong hininga sa kanyang noo. Ito na ang magiging kwarto mo. Nakayuko ang ulo niya habang nasusunog ang mukha. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Itinaas ni Noel Ace ang kanyang baba at hinilapat ang kanyang mga labi sa kanyang hairline. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong bumalik. Bumaba siya at huminto sa leeg niya. Pwede mo lang akong pakasalan. Kinagat niya ang kanyang leeg nang walang anumang senyales. Idiniin ni Daisy ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ang damaloy sa kanyang puso, na parang kuryente. Pakiramdam niya ay gumagapang ang mga langgam sa kanyang puso, at nakaramdam siya ng init at malabo, isa ka bang aso? Bakit mo ako kinagat? Pinadaan ni Noel Ace ang daliri sa marka sa kanyang leeg at ngumiti. Pwede mo akong kagatin pabalik. Natawa siya at tinapik ang kamay niya. Hindi pwede. Hinaplos ni Noel Ace ang kanyang buhok na may pagmamahal sa kanyang mga mata. Hayaan mo akong ihatid ka pa uwi. Tumanggaw si Daisy. Hinitid siya ni Noel Ace pabalik sa Hilton Villas. Dahan-daang binuksan ni Daisy ang pinto ng sasakyan, ngunit hinawakan niya ang palso nito, kaya napalingon ito. Anong nangyayari? Tumingin siya sa leeg niya at ngumiti. Kailangan mong itago yan. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito hanggang sa sumunod na araw nang makilala niya si Freya sa kolehiyo. Nakatitig si Freya sa kanyang leeg sa buong oras. Subconsciously hinawakan ni Daisy ang leeg niya. Ano ang mali? Tanong ni Freya, did you stay at Noel Ace's last night? Nabulunan si Daisy, at namula ang mukha. Hindi, pinauwi niya ako. Wala pa kami, kahit couple na kami. Hindi ka ba tumingin sa salamin bago ka umalis ng bahay kaninang umaga? Tinuro ni Freya ang leeg niya. Binuksan ni Daisy ang kanyang front camera at tumingin sa kanyang leeg. Agad niya itong tinakpan at naalala kung paano siya kinagat ni Noel Ace. Hindi niya napansin ang markang iyon nang umalis siya ng bahay, ngunit sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Noel Ace noong nakaraang gabi. Kung naisip ni Freya na may nangyari, baka patayin lang siya ni Colton kapag nakita niya ito. Noel Ace, that asshole. Agad niyang nilabas ang kanyang concealer at tinakpan ito hanggang sa hindi nahalata. Ipinatong ni Freya ang kanyang baba sa kanyang kamay at hindi napigil ang tumawa. Iyan ay isang love bite. May pupuntahan ka. Nagulat si Daisy, at lalong nag-init ang mukha, kaya tinakpan niya ang bibig ni Freya. Stop talking. Samantala, sa Noel's group, nag-uulat si Edison kay Noel Ace. Nang tumunog ang kanyang telepono, hindi niya ito pinansin dahil ang kausap ay nagpadala ng isang grupo ng mga text, at ang kanyang telepono ay patuloy na nag-buzz.